Okay, so ang topic naman natin ngayon is about use ref hook. So, ano nga ba yung use ref hook? So, kung kayo ay gumagamit ng, sabihin natin na DOM, so document.getElementById, so, ayun yung parang ah, similarities ni use ref hook. So, but si use ref hook is ina-assign siya sa target element. So, si DOM, same din, pero tinatype pa natin siya, di ba, na document.querySelector.document.getID, mga ganun. So, dito kay useRefhook, iba yung ginagamit natin. So, ayun nga kasi si HTML at JavaScript lang. So, dito is si React nang ginagamit natin. So, halimbawa, ito, mag-create ako dito ng ah let's say div na ah palitan na natin. So, P. And then, class name yung ating um sabihin natin text. And then, dito mayroon tayong hello world. So, check natin sa browser. So, makita nyo may hello world naman. Okay naman. Nag-work naman siya. Pero, ang gusto natin mangyari sa useRefhook is kunin natin yung target ano niya o yung mga sabi natin yung um, node list niya, yung mga attributes niya. So, paano natin gagawin yon? So, tawagin lang natin si useref na hook. So, before tawagin natin, syempre, magkikreate tayo ng variable to assign doon yung reference. So, kasi yung ref is reference in short. So, let's say, hello world. Or sabihin natin ito ay text. And then, use ref. Ayan. Then, lagay natin dito yung initial value as null. So, hanggat di nagre-render yung element natin. Ngayon, itong text na to, ita-type lang natin dito sa may attribute niya yung ref. So, reference. So, ibig sabihin, ayan yon yung ilalagay natin dyan yung text na ref. So, ayan. So, pag kinonsole log natin tong ref na to, ay yung text na yan. So, yung ref nga. Itong ref na to. Itong text natin. Reference, text reference yan. So, makikita natin yung mga attribute niya. So, ayan. Makikita natin yung current niya. And then, yung P. Ayan. Na may class na text. So, ayun yung inassign natin na class name, that text, 'di ba? So, pag kukunin natin 'yan, bawa, kukunin natin si class. So, current dot text sorry, current dot class. Ayan, kunin natin. So, makikita natin undefined, 'di ba? So, dito kasi ito yung pinaka nasa render na. So, ang gagamitin natin is class name. Ayan. So, makikita mo yung text, 'di ba? So, it means gumagana na. So, gagawin natin is mag-create lang tayo dito ng let's say ng kanyang magti-trigger para magpalit tayo doon. So, constant handle trigger change. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin is create lang tayo dito ng event. So, on click So, handle track toggle change. So, ang gagawin natin, clear muna natin to. Gusto natin mapalitan yung kulay pag click na. So, paano natin gagawin yun? So, para mapalitan yung kulay nyon, so, tawagin lang natin si text. Tapos, dot current, dot style, dot color. So, sabi ko nga sa inyo, para lang tayo dito nag-dodom yung ah, document.querySelector, document.getElementById, by class name, by tag, mga ganon. So, colors, sabihin natin na red. Check natin Ngayon, kapag click daw natin to, magiging red dapat to. Yan. So, 'di ba? Nakikita niyo yung difference niya dun sa DOM tsaka dito sa rep na ginagamit natin na hook kay React, 'di ba? So, napalitan natin. So, ang gagawin naman natin, try natin palakihin yung font size. So, text.current.style
dot font size. So ito ay camel case. Let's say 34 pixel yan. So dapat lalaki yung font. Yan, 'di ba? Ganun lang, guys. So ganun ginagamit yung useref sa na hook kay React.